afternoon everyone. Isang araw na to may lakad ulit ako sa school ko, pero bago ang lahat may babayaran ako sa 7-Eleven. So dito muna tayo. Naku po, uminit. Patay tayo dyan. So yung niloadan ko ng GCash dito sa 7-Eleven ay para siya dito sa Smart. Yung kasing SIM ko sa Smart ay nakaplan ng 599. Ito, signature plan 599. Pero kung makikita nyo due ng bill ko pang January is 1,098. Kasi nung nag-out of the country kami, inon ko yung roaming ko. Yung pala, nag-charge siya ng mahal pag nag-roaming ka sa ibang bansa ng Smart. Kaya halos doble yung pabayaran natin ngayon. So, bayaran lang natin real quick. So, ang maganda sa Smart kapag BN, tulad yan, nabayaran na natin. Processing pa yung payment, pero nabayaran na yan. Tapos magkakaroon ka ng points na alam ko pwede kang mag-avail ng mga promo ganun kapag nag-ipon mo yung mga points na yon. So tara, alis na tayo. At yun nga, may lakad pa ako sa school namin, no. Oh my god, ang init sa puwet ng aking upuan. Nabilad eh, no. So yung sinasabi ko na lakad for today, sa school ko ulit, no. Nangyari dun. Pero mabilis lang yon, may papel lang na kailangang ipaas. Naisipan ko mag-video kasi kapas nung pinapas ko nga doon sa school ko, eh wala na akong lakad. So syempre sayang naman yung pagmumotor ko, no? Kaya binidyo ko na din. So bahala na lang katapos kung saan tayo mapapadpad. Pero di siguro ako masyado makakalayo talaga kasi mainit yung panahon. Pero kahit naman mainit yung panahon, yung hangin malamig din naman. So kung nagmumotor ka, kahit naka-jacket ka katulad ko, di ka naman masyadong mainitan. Katapos natin doon sa nag-iisa kong lakad ay tatry kong explain sa inyo kung paano o ano nga ba yung experience kapag nagmamaneho ng gantong kalaking motor na 1,400cc. Kasi siyempre sa laki nito at sa bigat niya, no, di mo naman siya katulad ng mga ibang motor na mapapangwasiwas na ganyan. Para sa akin din na nakatry na din ng ibang motor, iba yung experience niya. So try natin na i-explain sa inyo kung ano nga ba yung experience na yun. So last time na papunta tayo sa school ko, yung dinaanan natin is itong MacArthur Highway. Kung napanood nyo yung last na video, pero para maiba yung dadaan naman tayo sa Friendship para di naman paulit-ulit yung mga nakikita sa video natin.
At saka nga pala may naalala ko, nung minsan, nung Sabado yata yun, ano kasi yun Monday, nag-video ako pero mali yung resolution ng na-record kong video. So hindi ko na siya in-upload kasi para siyang square. Yung mga ina-upload ko is pa-rectangle. So mali yung parang aspect ratio nung upload kong video or nung na-record ko na video. Yung pamong araw na yon, sinubukan kong kumain sa Diwata Pares Overload na halos bagong bukas dito sa amin sa may San Fernando, Pampanga. Sa mga gusto na makapanood ng konting clip, kasi nung kumakain ako, pinang-record ko yung cellphone ko, edi yung aspect ratio ng tama dahil pahiga ako binidyo So kung gusto nyong mapanood ang experience ko sa pagkain sa Diwata Pares Overload, ay eto po ang araw na iyon. At ayun na nga, no, kumain ako sa Diwata Pares Overload sa may Dolores, San Fernando, Pampanga. At ito naman ang iba't ibang mga putahin na kanila binibenta sa Diwata Pares Overload na sobrang nakakatakam, lalo na gutom na ako ng mga oras na yan. At ito naman ang venue nila kung saan kayo pwede kumain, at ang in-order ko na liampo with only rice and only sabaw. At yan na nga ba, halabira, kinain ko na. I think yung mga oras na yan, pangalawang kanin ko na. So katapos ng first cup of rice ko, nag-order ulit ako ng 1.5 hanggang sa naubos ko na dito. Kita nyo naman, nahirapan na ako kumuya. May tigil-tigil na ako, pero naubos ko naman lahat yan. At ang last, ang ice cream na kasama din sa binayaran mo. Ayun, nung kumain ako dyan sa Diwata Pares Overload, masasabi ko na sulit siya in a way na kung talagang gutom ka at mahilig ka sa mga unli-unli, talagang mabubusog ka, no? Kasi ang promo nila doon is meron kang only rice. Di ko alam kung only yung sabaw, pero mukhang only yung sabaw. May free na soft drinks, tapos yung tubig libre din, only din yun. At yung in-order ko, kung nakita nyo sa video, ay liampo na inihaw, which is 140 pesos. So kasama na lahat ng kinain ko, tubig, palamig, dessert, sa 140 pesos, pati yung inihaw na liampo. In terms of lasa naman, simulan ko syempre doon sa ulam na in-order natin, which is yung inihaw na liampo. Yung liampo nila, di naman ganun ka, para sa akin, ganun ka special, kasi yung para lang siyang normal na inihaw, no? Yung mga nasa birthday, ganyan. So kung paano yung lasa ng mga inihaw nila na liampo ko sa mga birthday, ganun lang din yung lasa niya para sa akin. So di naman siya ganun ka-special. Yung sabaw din, nung natikman ko, parang katulad lang din siya ng mga sabaw na natatry natin sa mga nagpapare sa tabi-tabi. As in, pareho lang siya. Ang pinagkaiba lang para sa akin, masyado siyang mataba. Yung marado siyang ma-oil, saka yung mismong taba, as in, ang dami. Kasi nung pinakuha, yung in-offer nila sa akin yung sabaw, tinanong ako na nagsiserve kung gusto ko ba daw kung may taba. Sabi ko wala. Kabukas niya nung parang kalan ba yun, o yung basta ilalagyan ng sabaw, punong-puno siya ng taba ng baboy siguro yun, no? Tapos para sa akin, di ako mahilig sa kumakain sa mga kumakain ng ganon, kasi hindi maganda sa katawan yung ganon na sobrang taba. Pero yung lasa niya, kahit na medyo ma-oily siya, ay katulad lang din siya nung lasa ng mga pares sa tabi-tabi. Hanggang na rin sa ice cream na normal lang din na chocolate, na hindi naman siya ganun ka-special para sa akin. At kung tatanungin naman ako kung sulit ba ang 140 pesos na inihaw nila po na puro unli,
sulit naman kung yun nga, siguro kung nag-uumagahan ka, no, tapos gutom na gutom ka, sulit na sulit yun. Siyempre ang dami mong makakain, hindi ka na manananghalian. Pero kung aaraw-araw mo siguro yun, hindi pwede, atakin ka sa puso. So yun lang naman yung experience ko o yung opinion ko sa mga in-order ko. Marami silang ano din eh, option eh, katulad ng pares nila, iba-iba yung sangkap. Merong pares bulalo yata yun, tapos meron ding diwata pares Seekin Joy. So marami kang pwedeng i-try. Pero nandito na po tayo sa Angeles City. Dito binubuo yung Rockwell. Ano yata yan eh, apartment na meron parang mga commercial things. At syempre magpapark tayo kung saan tayo nagpark last time, dun sa mall, sa taas. Hindi daw ako nangunguha ng bata. Natakot yata sa akin yung bata. Nga ba ako nangunguha ng bata? Ang pagbabalik sa mahiwagang parking. Wait lang, nahihirapan ako magmaniobra. Alisin natin to. Hirap eh, walang masyado space sa harap. Yo, no, at least mababawi natin dito yung paurong ko. Sakto lang eh, no. Tapos syempre ibalik natin to. So ngayon nakapag-park na tayo, babalikan ko kayo guys kapag katapos kong ipas yung mga kailangan kong ipasa. Mabilis lang naman yun eh, literal na ibibigay ko lang yung mga papel. Ang mahirap lang sa parking na to, dahil matarik yung pataas, matarik din yung pababa. So kung bago-bago kang dadaan dun, medyo nakakatakot ng konti. At yun na nga, tapos na tayo sa una nating, at nag-iisa lang pala, nalakad natin sa Holy Angel University. At wala na akong masyadong, wala na akong, ay nakabukas yung gloves ko. Ayun. Wala na akong lakad ngayon na iba o aasikasuhin pa. Gusto ko din palang i-explain sa inyo, sa mga nanonood, na kung ano nga ba o paano nga ba ang experience kapag nagdadrive ng ganitong kalaki na motor na ano to eh, 1,400cc. Ang talagang nasa papel nito ay 1,441cc, no? So ginawa na lang nilang 1.4, so mabigat. Kung titignan mo yung tangki pa lang nyo, sobrang lapad na, lalo na yung mga fairings nya at yung manibela. So kailangan talaga sanay ka dito. So before ko nakuha tong motor na to, talagang nagbi-big bike na ako. At yung dati kong motor ay Kawasaki din na Ninja, pero 650cc siya. So kahit papano, bago ako napunta sa 1,400cc ay meron akong experience kung paano humandle ng mabigat na motor. Dahil madali lang magpatakbo kapag mabilis, pero kapag siyempre kapag traffic ganyan, o kaya kapag uusog-usog mo yung motor, ay dun na humihirap handlein yung mga ganitong klaseng motor. At before ako nag 650 na Ninja, ang unang kong dinrive ng motor ay, kung saan ako natuto ay yung TMX na ginagamit na pang-trike. So doon ako natuto magmotor talaga o mag-clutch. So parang medyo gradual yung pag-upgrade or pag lilipat-lipat ko ng motor, at hindi ako nabigla. Para syempre kapag binigla mo yung sarili mo, first motor mo, mag-aaral ka sa 1,400cc o sa 614R, talaga lilipat ka. Eh yun ngang from TMX ko papunta sa 650 Ninja Kawasaki, sumemplang na ako dun sa 650 na Ninja ko dahil bago-bago ako mag-drive. Tinala ko sa highway, di ko nakita yung humps. Yan, lumipad ako, sira yung motor.
Pero mabalik tayo sa pagdadrive ng ZX-14R. Etong ZX-14R meron siyang dalawang modes. Mamaya ko na lang ipapakita sa inyo yung dalawang modes na iyon. At meron din tong feature na Kawasaki traction control na mamaya ko din i-explain sa inyo. Dahil lumandar na rin tayo, ikukwento ko muna sa inyo kung paano ang first impression ko dito sa motor na to nung una ko siyang na-drive, no? Dahil alam ko naman na mabigat tong motor, makikita mo naman bago mo sakyan. Ang pinaka first impression ko nung dinrive ko is yung clutch niya ay matigas, katulad ng sabi ko sa last nating video kung napanood ninyo. So yun yung una kong napansin na iba siya sa 650 Ninja ko na dinrive. So nanibago talaga ako dahil doon pa lang ako sa subdivision namin namumuligat yung kamay ko noon, di pa ako masyadong sanay. Ano pa ba ang first impression ko dito? Kapag bumibirit nung una ako sang tinry, ang napansin ko kapag binirit mo yung motor ng paano ba? Papakita ko sa inyo. Kaso medyo masikip eh. Ano ba itong traffic dito? Tama ba itong dinadaanan ko? Nandito ako sa Mayko. Good ang traffic. Oh no, ang init-init pa mo. Angas ng kotse oh. Anong kasing kotse yan? Dodge Challenger ba? O Charger? Basta yun, Dodge. Pero ba't ang traffic dito? Ang init pa mo. So sakto, habang traffic, ikuwento ko sa inyo, ang pag-handle ng gantong kalaking motor sa traffic ay medyo mahirap din. Yung pinakauna na mahirap para sa akin o yung nagpapahirap is yung singaw niya na mabigat. Yung singaw niya sa gilid kapag tumama na ng mga 95 degrees Celsius yata, yung pan niya mag-on. So sisingaw na yung init sa legs ko, lalo na pag mainit yung panahon, ay ang hirap imaneho ng motor na to. Isa pa is yung siyempre yung bigat niya na rin, na ang hirap niyang isingit-singit sa traffic. Di mo naman pwede libaw sa ganyan, di mo naman pwede mapasok sa ganyan kasi nga yung bigat ng motor 200 kilos yata to pataas. At isa pa, kahit sanay na ako, mahigit isang taon ko na yata ang hawak ng motor na to, yung clutch pa rin niya kapag sa traffic na siguro mga ilang minuto akong clutch ng clutch, mamumulikat yung kamay ko. So, dahil itong motor na ganito para sa akin, ginagamit lang siya pag nag-long ride ka ganyan, kasi parang sopa na malaki. Anyways, lumuwag naman din na yung traffic. So isa sa mga first impression ko sa motor na to, nung bago sakay, naalala ko pa yung first time kong ginamit, na kapag binirit mo siya ng ganito, is parang tinutulak ka niya patalikod na hindi nangyayari nung nasa 650 ako. Yung parang kinakanjut ka niya, parang tinutulak ka niya patalikod ng ganito. Kung hindi ka yuyuko ng ganun or kung hindi mo alam yung puwersa ng acceleration ng motor, talagang may hila ka niya patalikod. Pero kahit mukhang bago-bago tong motor na to, ang motor ko ay 2013 model. So sa 2013 model, ang preno niya ay Nissin. Hindi pa siya Brembo, katulad ng halos lahat ng mga bagong big bike ngayon naka Brembo brakes na eh. Wala siyang ABS, wala siyang auto blip, tsaka quick shifter, at wala siyang launch control katulad ng mga bagong motor ngayon.
cornering naman ng motor na to o sa pagbe-banking. Hindi siya gaanong kahirap dahil sa bigat nga ng motor, no, mas naka-pekat o mas naka-press down siya sa asfalto. Para sa akin, kahit mabigat siya, hindi naman siya yung para lumalaban kapag nagbe-banking ka. At kung tutuusin, masarap siyang i-banking talaga. Mapunta naman tayo sa power at KTRC, which is yung dalawang mode na sinasabi ko kanina na pwede mong, or dalawang settings na pwede mong ibahin. So simulan natin sa power. So para ibahin yung power, pupunta ka lang dito sa select, hold mo, or pipindutin mo lang pala, hindi mo i-hold, joke lang. So pipindutin mo lang ng isang beses yan at magbi-blink na tong power mode dito sa kanyang indicator. So ngayon siyempre naka-low siya at nagbi-blink. So pag pinindot natin tong up, mapupunta siya sa full power at pindutin natin select, masiselect na ang full power at mapupunta na sa KTRC o yung Kawasaki Traction Control. So depende to yung Kawasaki Traction Control kung gaano mo gusto kalakas. So merong 1 kung gusto mo ng full control sa bike, at 2 kung medyo assisted siya na maganda to pang bawa street riding, ganyan. At 3 kapag umuulan. Ito nga pala sinasabi ko, Nissin brake, na nandun din sa last kong video kung napanood ninyo. So ito yun, di pa siya Brembo. At ito yung isa pa niya picture na KTRC, Kawasaki Traction Control. So tara, try natin kung paano nga ba ang full power ng Kawasaki ng naka KTRC 2. Ayoko kasing itry yung KTRC na 1, no? Baka mamaya bigla na lang ako mawala sa mundo. So tara, try natin yung full power ng ZX-14R. At na-try ko na rin naman siya ng low power for the last few weeks. So iba niyan yung magiging experience. So ito na ang full power ng ZX-14R. Medyo nabitin. So napapansin ko sa full power naman ng motor na to, yung response ng throttle niya kapag ginanyan mo, agresibo. Konting pihit lang, oh. So ganun yung full power niya na siyempre magastos yan sa gas. Aggressive yung motor kapag naka full power. Ramdam na ramdam ko sinusunog niya lahat ng gas ko, no? Pero chill na lang tayo, sayang yung gas. Talagang nilo-low power ko lang. Kita nyo naman kanina galing tayo sa low power. Kasi kapag pinupull power mo yung motor, ang agresibo, napapaurong yung ulo. So pag huminto tayo niyan, ibabalik ko sa low power. Di ko kaya itong ganito. Ayan, low lang natin. Dito na tayo sa Korean town kung saan maraming Korean food. So kung mahilig kayo sa mga Korean na... Aray ko, namatay na ako. Sorry. Kung mahilig kayo sa Korean, dito marami, kahit saan ka pumunta. Oh my god, nalobatan pa tayo ng battery ng GoPro. Wow, nice. Anong motor yan? 600 Ninja din eh, kaso ilang cc? 400 cc.
nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa mga nanood at umabot sa part ng video na to. So mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang guys. At paki-like na rin ang video natin. So abangan nyo na lang ang susunod nating video. At syempre, paalam mga kaibigan!